Tinutugis ngayon ang isang kakaibang hold-upper sa Cainta Rizal na tila humingi pa ng divine intervention bago ang kanyang krimen. Yan ang selfie balita ni Christopher Sichon. Mga kapamilya, sa pool sa CCTV ang pang-hold up ng isang lalaki sa isang Indian national dito po sa Bagong Silang, Barangay San Juan, Cainta Rizal. Ang suspect nagawa pang mag-sign of the cross bago gawin ang pang-hold up. Sa video makikita ang isang lalaki na nakatayo sa eskinita na mistulang nag-aabang. Nag-sign of the cross pa ang lalaki. Kapansin-pansin din ang hawak niyang kutsilyo ang lalaki. Isa palang hold-upper. Maya-maya may sinenyasan na siya at nagtago sa gilid. Doon na dumating ang kanyang target na Indian national na naniningil ng utang sa lugar. Yun talaga ang pakay. Yun talaga ang pakay. Nabangan niya sa eskinita na walang masyadong tao. Walang nagawa ang Indian national kung hindi ipaubaya ang daladalang 5,000 pesos. Naglakad naman papalayo ang suspect na parang walang nangyari. Ayun, gawa natin ng reaction video itong viral na balita na galing pa sa ABS-CBN News na isang lalaki bago hold up nag-sign of the cross. Ginagamit ito ng mga iba't ibang relihiyon para pagtawanan na naman ang mga Katoliko, di ba? Yan ang mga gusto ng mga anti-Katoliko, yung meron silang maipanlalaban, meron silang maipambabala laban sa simbahan. Pero gawan natin ng reaction Siyempre yung nangyaring ito, kung Katoliko man si Kuya, hindi naman natin tinatanggi yung pagiging Katoliko niya. Kung Katoliko man siya, hindi Katoliko siya. Hindi natin yun itatanggi. Hindi naman tayo katulad ng ibang relihiyon dyan na pinaninindigan lang yung kaanib nila kapag nakakagawa ng kabutihan. Pero kapag nakakagawa na ng pagkakamali, ng pagkakasala, itinatanggi na nila na hindi daw nila kaanib, hindi daw nila kilala. Hindi tayo ganun. Kung Katoliko man si Kuya, hindi lang naman Katoliko ang nag-sign of the cross. Diba? May mga nag-sign of the cross din na ibang mga tao na hindi Katoliko, pero kung Katoliko man siya, hindi natin tinatanggi yun. Pero gawa natin ng reaction video. Yung ginawa ni Kuya, syempre, hindi naman turo ng simbahang Katoliko. Diba? Walang turo ang simbahang Katoliko na mag-sign of the cross muna bago mang-hold up. Walang turo ang simbahang Katoliko na mang-hold up ka. Walang ganun. Kaya kung gagamitin nyo yan, yung balitang yan para ipampukol sa simbahang Katoliko, nasisiraan na kayo ng ulo. Mag-isip-isip naman kayo. Hindi ninyo mapatutunayan na peke ang relihiyon namin. Hindi ninyo mapatutunayan na tama ang relihiyon ninyo sa paggamit nyo ng viral video na yan. Dahil wala naman turo ang simbahan namin na gumawa ng masama ang mga miyembro nito. Diba? Ako, 25 years na akong Katoliko. Hindi naman ako sinabihan ng pari ko na oy, gumawa ka ng masama. Hindi naman ganun Diba? Wala namang paring nagturo sa akin na gumawa ko ng masama. Kaya ibig sabihin, walang turo ang simbahang Katoliko na gumawa ka ng masasamang bagay. Pero bakit yung mga Katoliko, yung iba, ay nakakagawa ng mga ganitong bagay? Siyempre, bunga yan ng kahinaan ng tao. Ang tao likas ng mahina sabi nga sa Biblia, di ba? Yung espiritu handa, pero yung katawan mahina. Di ba? Likas na mahina ang tao. Kaya bunga ng kahinaan ng tao, nakakagawa siya ng pagkakamali. Sino ba ang relihiyon dito sa mundo na puro perpekto yung mga miyembro? Meron ba? Wala. Kada relihiyon, lahat yan, mga miyembro niya nagkakasala. Diba? Lahat yan nakakagawa ng pagkakamali. Diba? Pero hindi naman po pwede na kapag yung isang miyembro nakagawa ng pagkakamali, yun na yung tingin mo sa kabuuan nila. Hindi ganun. Diba, halimbawa, hindi porke isang Katoliko nang hold up, lahat na ng Katoliko hold upper. Ako nga, hindi pa ako nakukulong Kahit sa barangay, hindi pa ako nakukulong. Diba, wala akong record sa police clearance, wala akong record sa NBI clearance. Malinis ang pangalan ko dito sa barangay namin. Diba? Kaya kung titingnan mo,
yung kabuuan ng simbahan dahil lang sa mga taong nakakamali o nakakagawa ng pagkakasala, ay napaka-illogical. Dapat na siguro na i-reset mo yung utak mo. Diba? Kasi hindi naman talaga ganun ang pangyayari, hindi ganun ang realidad. Hindi porke may nakakagawa ng mga pagkakasala o pagkakamali na ibang Katoliko, titingnan mo na lahat ng Katoliko bilang ganun din. Mali yun. Huwag tayong ganun, mga kaibigan.